Mga kabayan, ikinagulat ng Senado ang kanilang natuklasan at na-discover mula sa mga bank account ni suspended Bambantalak Mayor Alice Goo. Ayon kay Senator Win Gatchalian, lumalabas sa investigasyon ng AMLAC na bulto-bultong pera ang kanilang nakita sa halos 36 na bank account ni Mayor Alice Goo, kung saan ay umabot ito ng 28 bilyong piso. Dahil dito kahina-hinala ang mga transaksyon sa mga bank account ni Mayor Alice Goo, kaya agad itong inimbestigahan ng AMLAC at agad na nag-utos ang Court of Appeal na i-freeze ang mga bank account ni Alice Goo, maging ang kanya mga properties at mga sasakyan. We're talking about billions, in a span of 3 years. Kaya nga, di ba binabalikan natin during the hearing in corporations, pag tinignan natin corporations niya, both the income statements and the statement of cash flow, walang billions. Puro hundreds of thousands lang. Ayon kay Gatchalian, nag-umpisa ang pagpasok ng bilyones na pera ni Alice Goo noong 2019, kung saan ay inumpisahan ang konstruksyon ng Pogo Hub sa Bambantarlac. Dahil dito lalong tumibay ang paniniwala ng mga senador na si Mayor Alice Goo talaga ang nagmamay-ari ng higanting kumpanya at ilegal na operasyon ng Pogo Hub sa Bambantarlac. Ito ay sa kabila ng pagtanggi ni Alice Goo na wala siyang alam at hindi siya konektado sa naturang Pogo Hub. Nanggagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Goo, iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. So, kaya kaagad nag-investigate ang AMLAC at nalaman nila, they found out na talagang suspicious in transaction at mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze kaagad yung asset. Ayon pa kay Gatchalian, nakakatakot ang ganitong kalaking pera dahil posibleng magamit ito sa mga panunuhol para sa mga opisyal ng gobyerno at mga ahensya ng pamahalaan na mababayaran para magawa lang ng mga sindikato in check ang kanilang intensyon at panluloko, hindi lang sa mga Pilipino kundi maging sa buong bansa. Hindi money laundering hub na rin tayo dahil nga ang daling magpasok ng pera dito. At kung hindi mo ma-justify saan nanggagaling yung pera at hindi mo rin ma-justify saan pumupunta yung pera, nakakatakot yan dahil pwedeng gamitin yung pera sa pagsuhol o pagnagay. Samantala, nagreklamo naman ang kampo ni Mayor Alice Goo. Sabi ng kanyang abogado na Stephen David, violation ang ginawa ng AMLAC at Senado dahil ginagawa nilang publicity trial o ibinubunyag sa publiko ang pribadong buhay at private property ni Mayor Alice Goo. Violation yan. Hindi ko maintindihan ano ba logic niyan unless gusto mo magkaroon ng publicity trial. Baka naman kasi naniniwala sila na malabo itong kaso na to, kaya gusto nila hihingi ng tulong ng public para sa trial na to. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ito na yon, court order din ito. Talagang usong-uso ngayon ng mga court order. Supreme Court, Court of Appeals. Yung CA, Court of Appeals, naglabas po ng order na prose na, pinahuhold na ang lahat ng asset ni Mayor Alice Goo ng Bambantarlac. Ang suspendidong mayor at ngayon hinahanap kasi hindi na ma-attend sa hearing. Ito ay matapos kung magpetisyon ang Anti-Money Laundering Council. AMLAC. Ayun na ito. Bakit may lechon-lechon? Estrelita, Estare Roses, ipapadala daw ng lechon kay Will. Teka muna, bakit ang layo? Napunta sa lechon na tayo. Anyway, tuloy-tuloy po. Salamat po sa inyo. Ayan po, prose na. At nakakalula. Totoo ba yun? Merong report kahapon na 28 billion. Dami naman pera ng ano yun. 38 years old lang si Mayor, di ba? Sabi niya, 38 years old. Siya daw ay Pilipino, hindi naman pala. Chinese. 38 years old, meron siyang 28 billion. Yan ang lumalabas na report niya. Akala natin 300 million lang eh. Pero malaki na rin 300 million. Saan ba makukunin niya ng isang magbababoy? Di ba? Sabi niya, ang kailang negosyo, pegiri lang. Nagkaroon ng pogo, umabot ng alaking pera. Yan na po. Magkano man yan, ang total, prose na. Hinold na.
Pagka po Court of Appeals order, automatic yan. I-hold. Walang withdrawal, walang galawan ng pera sa bangko. Pati yung mga property, mga building na itinayo, lahat ng ari-arian, pati alahas niyan, pag nakita yan, hold na yan. Sabagay si Alice Go, mukhang katakas na rin. Baka nasa China rin, nagtatakbuhan na matakot. Dami nagpapayaman sa Pilipinas, tapos tatakbo. Ginagawa tayong palabigasan, tapos iiwanan tayo. Yan salitang kanto, ginagawa tayong palabigasan, dito sila naghahanap buhay, legal man o illegal, pag may pera na, magtatakbuhan na. Ginagamit pa rin ng pera. Di ba nakakalungkot? Di ba, Sir Boy Asol, thank you po. Sir Boy, salamat. Di ba, nagtatakbuhan na sila. Ginagawa lang ho nilang hanap buhay ang Pilipinas. Ginagawa ng palabigasan, kukuha ng pera dito sa kanilang mga negosyo, legal man, illegal, pagka nagkabukuhan, takbuhan na. Nakita niyo sa Kongreso na ganoon din, yung Michael Yang, yung economic advisor ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, si Michael Yang. Ayun na, pinaghahanap na ngayon. Kinontempt ng Kongreso, Committee on Illegal Drugs ni Congressman Barbers, at inuutos na pag nahuli, hanapin, ikulong sa Bikutan Jail. Hindi sa Kongreso pakukulong. Sa Bikutan Jail. Tungkol sa illegal drugs sa Central Luzon. Sipin mo, economic advisor ni Duterte, ang paniniwala ng marami dyan sa Kongreso, ay may kinalaman sa illegal drugs noong panahon yun. At hanggang noong 2023, kaya nga ilang beses na iniimbitahan, dumarating ang daming dahilan, nasa abroad, may mga meeting, ay hindi na ho naniwala yung Kongreso. Kinontempt na siya. Kaya pinahuhuli na rin siya. Yung warrant of arrest, at pag nahuli, diretso sa Bikutan, Taguig. Bikutan, saan ba yung Bikutan? Sa Taguig, di ba? Bikutan Jail, kulong kagad. Bakit kaya nangyayari ito? Naglalabasan na. Itong si Mayor Alice Go, nababanggit din na malapit kay Duterte, marami nang naglabasang mga picture at madalas pala napupunta ng Davao. Di ba puro mga Chinese? Michael Yang, Christopher Lau, di ba yung involved dun sa yung overprice naman, yung pinasukan na, ombudsman. Christopher Lau yun, sa Department of Budget and Management. Christopher Lau, Michael Yang, Alice Go, anak ng, di ba? Puro Chinese ang dating. Yan na sinasabi ko. Puro sila payaman dito. Pagkatapos biglang nawawala pag mayaman na, pag nagkabukuhan na. Alaw ko na. Paki-like lang po ninyo. Salamat po. Paki-like lang po ninyo yung aking mga video itong pinag-uusapan. Lalo itong umaga, live tayo. Monday to Saturday na. Dati Monday to Friday lang. Ngayon pati Saturday naglalive na rin po tayo at pinapaliwanag. So, hindi na pwedeng galawin ni Mayor Go, ang suspendidong mayor, ang kanyang mga asset. Automatic po yan pagka may court order. Ayan na. Pwedeng kung mapatunayang illegal yan, pwedeng kumpiskahin pa yan. Pero dapat lahat ng may mga kaso na posibleng nagagamit yung kanilang mga asset sa paglaban o kung ano man, lalo kung illegal, ay dapat talagang hinohold at kinukumpiska ng gobyerno. Kung illegal. Okay? Ay ito ang mga Chinese national na ito o fake Pilipino kasi fingerprint nga eh. Sinabi ng NBI kahit kambal, kahit magkapatid, hindi pwedeng parehas ang fingerprint. Dahil pinagkakaloob ng Panginoon yung fingerprint natin sa bawat isang tao, hindi pwedeng kahit magkapatid isang fingerprint. Hindi po. Napakatibay na ebidensya ng fingerprint. Hindi po talaga napepek yan. So sabi ng NBI, bakit magkaparehas sa dalawang tao? So may something, may kalokohan. Palusot. So, dapat lang na i-hold ang lahat ng property at asset ng mayor na ito para sa ganun. Okay. So, ayan o. Yung mga nagpipiin. May mga nagpipiin pa rito about Puling. Tama yun. Ang panawagan sabi nga nila ito, dapat daw si Puling Canada ay magsalita na. Tingnan natin kung magsalita siya. Kung siya ay mananatiling magdi-deny sa lahat, karapatan niya yun. Kung kakanta siya, sabihin niya ang totoo, karapatan din niya yun. Pero ang aking nga sinasabi kanina pa, mahirap sumailalim sa interrogation at ulit-ulit na investigasyon ang walang karanasan sa husgado, walang karanasan sa kulungan. Yung first time kang makulong, tapos ganyan palang kahirap ang buong, alam naman dito, ang kulungan sa ating dati. Pag nakulong ka rito, parang guilty ka na, naparusahan ka na. Ganun kasikip. Although, mga babae may sariling kulungan, pero masikip pa rin yan. Kaya ang tanong, ay nang-aabangan natin, kakanta ba, magsising-along ba si Puling Canada? At aaminin kung ano ang kanyang nalalaman or mananatiling tahimik at ipaglalaban ang kanyang paniniwalang wala silang kinalaman. Bahala na po ang mga otoridad dyan. Pero aabot sa ganyang klase mga tanungan. Tandaan nyo,
Dahil trabaho ng pulis. Kaya nga ang pulis, to serve and protect. Kasama dyan ang legitimate investigation at interrogation ng mga otoridad. Umaabot na dyan. Dito na sa Manila, kukulong yan si Pulin kasi yung kasong non-bailable dyan po sa Pasig RTC. So, hindi ko alam kung saan kukulong yan. Sa Campo Crame ba? Samantala, conforme kung saan ang order ng court. Kasi pag naipresenta mo sa korte yan, sa Pasig RTC, ang Pasig RTC judge ang magde-decide kung saan kukulong. Kung Campo Crame or Pasig City Jail. Ganun po ang, hindi po ang pulis ang masusunod dyan. O Bureau of Jail and Management Technology. Hindi. Pag under ng warrant of arrest, at naipresenta sa korte, kasi pagka nag-isa ng warrant of arrest, hulihin. Pag nahuli, dadalhin sa korte ng mga otoridad. Ipipresenta sa korte. Tapos babasahan ng sakdal. Pag sabi niyang not guilty siya, so tuloy ang trial. Pag guilty siya, di mabilis ang trial. Pero ang korte rin ang magde-decide kung saan ikukulong. Kung saang jail or kung saang area. Yun po. Kaya hindi tayo sigurado kung sa Crame o sa Pasig RTC. Pero definitely hindi sa Davao. Kasi ang Davao, available sila sa Davao eh. Yung sexual abuse, sexual harassment sa Davao, available yun. Pero itong human o qualified human trafficking ni Kibuloy at kanyang mga kasamahan, non-available po yan. So malamang dyan sa Pasig makulong. Actually, nalula kami, Senadora, dun sa lumabas na pera ni Mayor Alice. 27, no? Ma'am, 28 billion na sa isang pangalan lang po, ma'am. Anong nakapanayam ka namin, nabanggit mo sa amin na may relasyon itong ginagawa ninyo, natuklasan nyo na may relasyon ito doon sa mga previous Senate hearing, no? Ito bang Senate hearing na ito yung tungkol sa Farmally, ma'am? Yun na nga po yung lumabas na nitong nakaraang hearing namin. Kasi nung ni-raid yung Pogo sa Bamban, Tarlac, maraming papeles ng iba't iba pang mga Pogo ang natagpuan din doon. At yung isa doon ay yung Brick Hearts Technology Inc. Nung sinuri namin yung mga incorporators niyang Brick Hearts, isang pangalan ang nag-stand out. Nagngangalang Gerald Cruz. Pamilyar ang pangalan na ito sa amin kasi si Gerald Cruz ay incorporator din ng Farmally Biological Company Inc. Oo. And talaga, Sir Joel Misling, thanks to the extensive Farmally meetings led by the Blue Ribbon Committee sa ilalim ni dating Chair Sendic, alam natin na itong si Gerald Cruz, incorporator din ng isa pang kumpanyang nagngangalang Full Win. O, sino ang chairman ng Full Win? Si Michael Yang. But wait, there's more. Itong Pogo na Brick Hearts, ang email ay pareho din pala sa isang kumpanya naman na tinatawag na Sunway Technologies Inc. Pogo din po yan, kung saan ang sinasabing may-ari din ay si Michael Yang din. So yes, no, ang mahiwagang Michael Yang. Si Michael Yang na dating economic presidential advisor kay Duterte. Michael Yang na napakalapit sa dating Pangulo. So, tila itong mga Pogo ay one big happy family, no? Family po, ma'am, family. Family. Mukhang of the iceberg. Ito si Michael Yang. Yan din po yung pinapa-aresto ng Kamara sa dahil hindi uma-attend sa drugs hearing. Oo nga, tama kayo, Miss Weng, tama. Okay, ma'am, ano ang relasyon dito kasi parang sinasabi ninyo, parang baka magduktong ito kay dating Pangulong Duterte. Well, yun na nga po, kung mapatunayan po namin patuloy na kasangkot si Michael Yang dito pati sa iniimbestiga nating mga ugat ng problema natin sa Pogo, alam nga natin na dati siyang economic presidential advisor kay Duterte, napakalapit niya sa dating Pangulo. So, iniisip po namin, baka yung nabitin noon na investigasyon sa Farmally na i-establish yung connection pati ni Duterte dyan, baka dito sa Pogo ay ma-establish po namin. Medyo lumalalim ito, ma'am. Parang baka sabihin naman ng taong bayan, parang hindi na ba matitigil, hindi mahihinto, parang walang period. Sa tingin nyo hanggang kailan patatakbo itong investigasyon po ng Senado? Well, mukhang marami-rami pang kabanata ang Pogo fiasco na ito. But hopefully, ilan na lamang hearing ay sa wakas
maisasara na namin. Actually, itong misweng 4 na taong investigasyon ng Senate Committee on Women laban sa POGO. Kasi nagsimula yan sa POGO-related prostitution, naging illegal recruitment and detention, naging yung mahabang mga buwan sa Pastilla scam, hanggang dumako dito sa bulto-bultong human trafficking, cyber scamming, money laundering, itong anggulo pa ng espionage, at itong ang pagbenta at pagkasangkapan ng Filipino citizenship para bigyan ng legal cover ang POGO at mga krimeng nakakabit dyan. Honestly, tuwing dati akala na namin patapos na ang investigasyon sa POGO, may bagong victim survivor na lalapit o may bagong whistleblower na magsusumbong na nanganganak ng problema itong POGO. Lumitaw nga rin dito, Weng, yung yung, di ba, yung pamimeke ng birth certificate, tapos para makakuha human trafficking, para maging Filipino citizen. Dito po sa Santa Cruz, Zamboanga del Sur. Davao del Sur. Ma'am, ano pala ito? I think there's a flaw in our system, no? Kasi pagka nag-apply ka sa PSA, Weng, ay wala ka record dito. Punta ka sa local civil registry. Doon ka kukuha. So, ang local civil registry, pagka kinurap mo yan, kung ano man ang inisyo niyan, siyempre kukunin ng PSA. So, I think there's something wrong with our system. Natingin natin kung ito'y in aid of legislation, itong ginagawa po ninyo, palagay ko baka pwede masilip na rin yun. May mga butas doon, ma'am. Di ba? May mga butas. Opo, actually, meron na ngang mga kababayan tayo at mga netizens, batid po nila yung napapansin ng komite na brittle yung ating regulatory system. At yung pagka mabuhay na yan, pinagsasamantalahan ng mga may masasamang balak. Pero hindi po papayag ang Senado na tuluyan nilang sirain itong sistemang ito. Kailangang ire-reforma ng bawat department at attached agency na kalahok ngayon sa aming investigasyon yung nasisilip nilang mga cracks na ganon. PSA man yan, o nung isang nakaraang hearing, yung Philippine Retirement Authority din, kahit nga po yung NBI. So, nagkakaroon po sila ng, kasabay ng mga, kung may ongoing na mga reforma na sila, nagkakaroon sila ng realization dito sa aming investigasyon na meron talaga silang dapat higpitan pa, no, sa kanilang mga sistema at saka kooperasyon among each other para tigilin na yung ganitong pagsasamantala sa mahinang mga sistema natin at the hands ng mga kriminal. Balikan ko lang po yung pagdinig, Joel and Ma'am Riza. Kahapon, di ba, nag-decide ang AMLAC, magkaroon na ng freeze order sa lahat ng ari-arian at napakaraming bank accounts pala nito si Mayor Alice Guo. Pero yung issue ng pagpapaaresto sa kanya na Senado at sa kanyang pamilya, kailan po yun maisasagawa or mailalabas yung arrest warrant sa kanila? Well, as we speak, Ms. Weng, pinoproseso na ang arrest order para sa mga sinight in contempt. At sigurado ko gagawin yan sooner rather than later. So para maalala po ng ating mga tagapakinig, kasama dito sina Mayor Alice Guo o Guo Huaping, pati na yung kanyang mga kapamilya, no? Ang tatay niyang si Jian Zhong Guo, ang mga kapatid niyang si Sheila Guo, Seaman Guo at Wesley Guo, at ang nanay nilang si Lin Wenyi. At kasama din sa mga kinontempta si Dennis Cunanan, convicted na dating TLRC Deputy Director General. Dahil nakita sa mga dokumento na authorized representative siya ng POGO sa Bamban, Tarlac at yung POGO sa Porac, Pampanga. At isa pa ay si Nancy Gamo, ang nakapirmang personality na nag-aayos ng mga papeles ng POGO na ni-raid sa Bamban. Saka nakapirma din siya sa mga papeles ng ibang mga negosyo ni Mayor Alice Guo. Sinight silang lahat in contempt dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa hearing. Pambabastos po yan sa institusyon ng Senado. At dahil nasabina na sila nung una, obligasyon nilang respetuhin ang batas ng Pilipinas. Kritikal ang mga papel nila sa investigasyon tungkol sa mga krimeng dala ng POGO sa bansa. Kaya hindi katanggap-tanggap na
isnabin nila ang sabina. Ma'am, pero ang monitoring po ba ng immigration, may report po ba sa inyong immigration na lahat ng nabanggit ninyong personalidad ay nasa atin pa dito sa Pilipinas o baka naman may mga nakalabas na dyan? Opo, actually, Ms. Weng, sa isang nakaraang hearing, sinabi po ng BI na yung mga magulang ni Mayor Alice Guo ay mukhang bago na issue yung ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ay nakapag-abroad na. So ang inaasahan po namin ay sina Mayor Alice Guo at yung kanyang mga kapatid at yung iba pa naming sinight in contempt na sila ay nasa bansa pa.